Unahin ko lang po muna, kanina sa headlines po natin, napag-uusapan ito pong mga kontrobersyal na flood control projects po kung saan kanina ay ipresenta ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. itong mga kontratista na may maraming nakuhang proyekto sa flood control projects, no? And at the same time, itong si Mayor Benji Magalong ay nakahanda naman. Una na niyang ibinunyag kung ano po yung kalakaran sa mga proyekto, and maliban dyan si Senador Panfilo Ping Lacson, sinabi rin niya halos 60% sa pondo sa mga proyekto, no, talagang nawawala, napupunta sa korupsyon at iba pa mga leakages. 40% na lang napupunta mismo sa proyekto po. Ano po ang nakikita niyo po dito po na mga development, Ginong Greco? Well, parang si President Marcos nagkaroon ng change of heart, no? Isang bagay na matagal na nating pinananawagan sa kanya. So finally, he exposed itong very controversial na flood control projects na maraming nagsasabi na napaka-anomalya. So I was looking at the website, tapos I was looking at yung website nila. Tsaka yung press conference nila, was trying to search for a copy. At inilabas nila lahat, pati kung magkano, saan, sino contractor. And then siya mismo ang nagsalita at nag-expose. So this is a good step for the president and for the government to start fighting corruption. Dahil parang sinasabi niya rito, hindi ako kasali sa mga ito. And of course, uh, pag nalaman mo kasi yung mga contractors, basically malalaman mo na rin kung sino ang kanilang mga may-ari at maaring relasyon dun sa mga, or kung sino man, congressman or kamag-anak ng congressman or kaibigan nito. So this is a good start actually. This is a good start, pero magkakaroon ng mahaba pang investigasyon. Hindi man siguro mahaba, pero kailangan magka-investigasyon as to titingnan muna dyan kung talaga bang nagawa yung proyekto. Tapos ano ba yung mga relasyon ng mga kasi pag tinignan mo, para nakikita mo meron mga paulit-ulit na contractors um, na nabigyan ng mga proyektong yan. So that is also one blue or one red light, bakit siya nananalo. And then, titingnan mo kung talaga nagawa yung mga proyekto yan. Dahil napakalaki mong pera yan, parang putok na putok po yan. Dahil pag flood control po talagang puro pera lang yan. Kasi ano yan sa ilog yan or doon sa mga drainage na pag tinakpan mo na yung drainage o paano pa pabubuksan, napakahirap buksan. Kailangan mong gawin, pero ganoon po ang pag-aaral nun. Doon naman sa ilog, mga hinuhukay na ilog or may nilalagay nila sa ilog, paano mo malalaman na talagang hinukay nila ron, or yun ang tamang hinukay nila, or yun talaga yung nilagay nila, itubig yun. So masinsin pong pag-iimbestiga ang kinakailangan maganap dito para matukoy kung sino ang sangkot at kung naging anomalya ang mga project. So this is a good step towards fighting corruption sa finally on his second term, sa second half na kanyang term, ginawa na po niya. So we're looking forward hanggang kanino ba babagsak ito? Dahil ang issue kasi dito yung yung control ng allegedly ng mga congressmen sa sinong mananalong kontraktor. Dahil allegedly, report says na yung mga kontraktor na nagbibigay ng komisyon dun sa mga humihingi ng komisyon. Tapos, ako po,
lumabas na yung video ko, it went viral, dinitali ko na po kung magkano ang mga commission dyan, na allegedly ang mga congressmen 30 to 45% daw ang kanilang mga kickbacks. Tapos meron pang implementing agencies, tapos meron pang iba't ibang mga agencies, kikita pa, meron pa. Marami po yan na halos 30% na lang ang naiiwan sa proyekto. Kaya po nagkakaganyan. And, you know, lahat ng congressman know na flood control, pag sabi mo flood, nilagay mo sa flood control ng pera, puro pera lang talaga yan, wala ng proyekto yan nangyayari dyan. Hindi naman siguro lahat, pero that is a common knowledge na pinagkakwartahan ng mga corrupt na congressman. Kung hindi man lahat, pero yung corrupt, yun. So ngayon, presidente na nag-expose and we hope na magtuloy-tuloy ang investigasyon hanggang makarating kung sino. Meron pa siya in-expose kanina na 5 daw of those 15 parang took 20% or the 15 took 20% of the entire budget. So sino may-ari nun, kanino connected yun, and bakit sila nagkaroon ng ganong kalaki at kalakas na kapangyarihan na kontrolin ang mananalong kontraktor samantalang labas na po sa kapangyarihan ng Kongreso ang mamili, magtalaga at pag-participate sa pag-i-implement ng budget pagkatapos po nito ipasa ang budget. Yan po ang pork barrel system na dineclared constitutional doon sa PDAF ruling noong 2013 or yung Belgica ruling. Pero yan po, ito po yan. Yung flood control na yan is the pork barrel system. Dahil kung ang namimili ng mga kontraktor ay yung mga congressman, bawal po yun. Pero ginawa. So, sana cases will be filed, talagang makasuhan at matukoy natin ng Office of the President na kanyang pinangungunahan kung sino talaga ang pinakaulo ng lahat pong ito. Yun ang kailangan malaman ng taong bayan.